Sa bawat dilim, may kwentong nag-aabang, mga karanasang totoo man o hindi, hatid ay aral, takot at misteryo. Ito ang KLTV, Kwentong Kababalaghan. Noong unang panahon, bago pa man matutong mangamba ang mga tao sa ahas, may isang nilalang nakilala bilang Serpentina, isang babaeng nilikha ng lupa at espiritu. Siya ang tagapag-ingat ng balanse ng kalikasan. Kalahati niya ay tao, kalahati ay ahas, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang ginto sa dilim. Sa tabi niya ay palaging naroon ang dakilang ahas, ang pinakamatandang nilalang sa kagubatan. Mas malaki kaysa sa puno, mas tahimik kaysa sa hangin, at mas matalino kaysa sa sinumang nilalang sa mundo. Sila ang bantay ng mga lihim ng lupa, ang kapangyarihan ng buhay, kamatayan, at muling pagsilang. Ngunit dumating ang panahon na ang tao ay naging sakim. Ninais nilang angkinin ang lihim ng walang hanggang kapangyarihan. Sinubukan nilang hulihin ang dakilang ahas at patayin si Serpentina upang maagaw ang kanyang lakas. Sa gabing iyon, umiyak ang lupa. Nagdilim ang langit at nagalit ang mga espiritu. Bilang parusa, isinumpa ng kalikasan ng sangkatauhan. Ang dating mga banal na tagapagbantay ay hinati-hati ang mga anyo. Ang mga anak ni Serpentina ay ginawang maliliit, tahimik at gumagapang. Mga ahas na kailanman ay hindi muling magsasalita sa wika ng tao. Ang dakilang ahas naman ay naglaho sa kailaliman ng mundo. Hinihintay ang araw na paghuhukom. Ngunit ngayon sa alamat, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may babaeng ahas na muling lumilitaw sa mga masukal na gubat. Ang mga mata ay kumikislap. Ang balat ay parang ginto. At ang hininga ay may dalang sinaunang sumpa. Sinasabing siya ang paalala na ang kalikasan ay hindi kailanman nakakalimot. At ang ahas ay hindi basta hayop. Ito ay alaala ng kasalanan, babala at kapangyarihan. Hindi dapat inaagaw. At hanggang ngayon, kapag may ahas na biglang sumulpot sa iyong daanan, hindi raw ito basta pagkakataon. Ito ay panunood. Ito ay paalala. At marahil, paghuhusga. Lumipas ang maraming siglo mula nang maglaho ang dakilang ahas sa kalaliman ng lupa. Nakalimot na ang tao sa sumpa at muling bumalik ang kasakiman sa kanilang mga puso. Pinutol ang mga kagubatan, winasak ang mga ilog, at ginawang aliwan ang pagpatay sa mga ahas. Hindi alam ng karamihan na bawat patak ng dugong tumatama sa lupa ay gumigising sa sinaunang galit. Isang gabi, ng pulang buwan, muling nagpakita si Serpentina. Mas malinaw ang kanyang anyo. Ang balat ay kumikislap na parang apoy, at ang mga mata ay naglalaman ng galit at lungkot ng libong taon sa kanyang likuran. Umuga ang lupa, dahan-dahang bumuka ang lupa, at mula sa kailaliman ay umahon ng dakilang ahas. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa mga alamat. Ang kanyang paghinga ay nagdulot ng lindol, at ang bawat galaw ng kanyang katawan ay tila paghatol. Hindi siya dumating upang pumatay nang walang dahilan. Siya ay bumalik upang maningil sa bawat lugar na winasak ng tao. May ahas na sumulpot sa bawat tao nananakit ng kalikasan. May aninong gumagapang sa kanilang likuran. Ngunit sa huling sandali, pinigilan ni Serpentina ang dakilang ahas. Sinabi niya na hindi pa uli ang lahat.
na ang tao ay may kakayanang magbago. Kaya sa halip na ganap na wasakin ng mundo, iniwan ng dakilang ahas ang isang babala. Ang kanyang presensya ay naramdaman pa rin sa bawat gubat, bukid at ilog. At mula noon, ang mga ahas ay naging mga tahimik na tagapagbantay. Hindi sila naghahanap ng gulo, ngunit hindi rin sila nagpapatawad ng paulit-ulit na kasakiman. Ang kanilang paggapang ay paalala na ang mundo ay buhay at may hangganan ng pasensya nito. Ang aral ng kwento, ang kalikasan ay hindi kaaway ng tao. Ito ay tagapagbigay ng buhay. Ngunit kapag patuloy itong inaabuso, darating ang araw na maniningil ito. Igalang ang lahat ng nilalang sapagkat ang tunay na sumpa ay hindi nagmumula sa ahas, kundi sa kasakiman ng tao. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang PLTV, Kwentong Kababalaghan.